Hi! Good afternoon! Hello! Hello, 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 hello! Gagawin ni Mama, papakita ko kung ano yung gagawin niya ngayon. Ano kaon mo, Ma? Sili? Sige, ano ba si Mama? Si Mother nagbubumba. May sili kami pero hindi naman manghang. Di ba hindi manghang manghang kung yan ang sili namin. Yan. Kumain na, Ma. may green pa din Kumain na. Ano ka damdam na sili mo manghang tapos amo lang na. Kaya mo na dami. Paano nanghang niya? surut. Ito yung ginawa ko. See? Tawag niyan, resourceful. Yung wala kaming bili. Akong gumawa niyan. Yan. Yung papi. That's our Mago. Mago! Ma, ano ulam mo, Ma? Lunch mo pa lang, Ma. Ito yung ano niya, ulam niya. Viand. Ewan ko kung anong English niya. Pag-pronounce ng viand. Yan yung ulam niya. Yan, kailangan naming magtipid kasi walang-wala din kami. Yan. Ma! Ayan. Yan. This is the ulam, the tuyo. May mantika na, Ma. Ma. Wala. See? Our ulam. Yan. Anay. Hindi mahanghang man. Di manghang-mang. Mahila mahanghang na. Tiyambal ko sa imo, gamay lang ano niya. Hindi manghang. Tiis. Wala kasing ano na. Ganon kami dito. Kailangan mag-budget. Yan. See? Namit mang. Kamatis man. Namit man ang luto mo. Dinuto mo ni Ma. Hindi. Di ano mo lang pagimo, Mang. Ano pa nga nung suka eh. Suka ka gano. Toyo ka. Sili. Mantika wala. Wala man pa. Yeah. Tingyo yung ulam. Ganon talaga. Diba? Yung nakikinabang sila. Yung hindi nakikinabang kami. Pero okay lang. That's our life. Sige lang. May blessings din na darating para sa amin. Yun ang ulam namin. Mamaya, papakita ko sa inyo ng ulam namin. Lulutuin. Ito. From our okra. Yan. Tapos, Ma, ambal mo, oh. Di lang malunggay. Tapos, ang ulam, okra. Tapos, with malunggay. Yun lang ang ihalo namin para meron kaming ulam mamayang gabi. Yun lang din.
Yan ang malunggay. Kasi, ito hindi pa, wala pa. Tingnan nyo. Wala pa. Tapos, puro malunggay. Kasi pag maraming bunga ng malunggay, bibinta daw ni mama. Yun yung gusto niya. Yan. Tapos, may papakita ako sa inyo. Niyaya ko yung kuya ko na tawag maghilamon. Kumuha ng mga halaman. Hilamon. Hindi ko alam kung anong Tagalog hilamon. Yan yung ginawa niya. Yan. Ito naman yung sa akin. Nahinto kasi umulan. Tawag yan, umambon. Kaya yun. Wala, hindi natuloy. Siningil tuloy ako ni kuya ng sigarilyo. Sabi ko hindi pa nga natapos, bibigyan kita agad ng sigarilyo. O, nagalit si mama. Ito pa, oh. Hindi ko pa magawa-gawa. Marami akong mga trabaho na hindi nagawa masyado. Ayan. Ito, yan, marumi. Ano yan, na-scattered yan ni mama kanina. Para, pag sunugin na lang. Ang daming lamok dito. Promise. Ang daming lamok. Kaya yan. Yung updated ko sa inyo. Sharing is loving lang naman. Ito yung tinatawag na pinapakita ko lang talaga kung anong merong buhay kami nung wala akong trabaho. Kaya kayo, sa mga gusto mag-aral kayo para meron kayong tinatawag na mabibili nyo kung ano ang gusto yung ulam, pagkain, yun. Yun lang naman ang gusto kong malaman nyo. Yan lang. Pero titignan ko mamaya kung anong magagawa ko. Kasi naghahanap ako ng bimbo. Or pwede kong hingin doon. Wala akong ulang ulam. So, aalis agad ako ngayon. Andito pa si mama. So, pag may nakita ako, edi yun ang uulamin. Bye-bye! Salamat! Sharing is loving lang naman po. Huwag po tayong si mama nagiging okay na lang yan. Ayaw niya yung mga ganon-ganon. Sa akin naman kasi very transparent naman ako. Pinapalayas nga ako ni mama kahapon. Sabi niya, umalis ka na dito sa bahay. Hindi ka nakikinabangan dito. Sabi niya, charot lang. Mga ginapalayas ng hao. Ma. Uy. Ma. Ayaw yung sagutin. Sabi ko naman kay kuya, uy, wag sabihin mo kay mama na wag niya akong palayasin sa bahay, ha? Kahapon. Sabihin mo kay mama, ha? Sabi ko kay kuya. Ay, nalang. Kung gusto mo may sigarilyo, maghilamon ka na dito. Yun na kayo mapakal ko. Sige na. Uy. Sige na, hulag na. Sige na, hulag na. Naman. Sige na. Mangita ko sa sudan. Mga yukudra sa palibot. Kung may makita ako. Sige na. Sige na. Ha? Katagi lang yapon ba? O toge yung yapon ko. Way gani ko kwarta. Mangita gani ko paagi para makakuha sa sigarilyo. Kay malakat ko. Sato to.
O, tipangla mo na to. Ay! Sige na. Sige na. Sige na. Harap pa si Mama Bio. Sige na. 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 Totoo bangko mo. Yung iset sa bangko. Yan. Promote na So magbibihis muna ako sandali. Sandali na. Kasi naka-short ako. Dumaras Ay. na nga ang Okay lang bulong. Hindi naman nakikita kita. Naka-short ako. So, kailangan ko kasi maraming lamok, promise. So, pag may nakita ko at magbibigay sila ng ulam, doon yung nakita ko, kung ibigay nila, edi salamat. Pero kung hindi nila ibibigay, sa itong magagawa. Hindi yun na lang, okra tsaka ano lang. Kasi, sa binigay kasi na ng pamangkin ko na 10,000, wala nang natira. Kasi, syempre, binayad sa kurente, kung anong kailangan. Hindi pa nabili naman yung mga pangangailangan talaga masyado dito. Walang Colgate, walang shampoo, walang mga ganun. So, hindi ko alam. So, thank you na lang din kasi ang ayaw ko pagka niya eh. Kaya, I hope na last ko to na pag sa kanya. Kasi ayaw ko ng ganun na chinat niya ako ng ganun. So, I hope na wag na talaga. Hindi na ako mag-a-approach. I hope ibigay ng Panginoon yung pangangailangan namin. Kasi masakit na pagsabihan ka ng pamangkin mong ganun. At saka daw ay mag-approach yung ate ko sa nanay ko when it comes to money, pangit din. Kaya parang halos lang, parang tawag nun parang lunukin mo yung hindi dapat. Nilunok mo na lang kasi kailangan mo. Diba sabi nga ni Mama, kung wala na akong pera, kung meron akong pera, hindi ako hihingi sa'yo. Yan, Mama. Nakikinig lang naman ako. Hindi ko naman yan tinuturuan si Mama na gano'n ang sasabihin. Kaya yung mga ganito, kung meron lang din naman akong nabiling lupa at saka bahay na hindi ako titira dito. Hindi ko kakapalan ng mukha yung mukha ko. Kasi that time galing sa bunga niya, pinapalis niya ako dito. Alam nyo, kaya nga, di ba sabi ko, may nabasa ako karapatan ba ng, parang, responsibilidad ba ng isang anak na magbigay ng pera sa nanay? Yun yung questions. Ngayon sa akin naman, kung marangya ang buhay ng iyong parents, no need. Kasi kaya
Pero kung ganito din naman yung nanay mo na humihingi sa mga hindi kakilala at nakikilala siya bilang sino siya, should be, bigyan mo. It's because that's your responsibility. Ako, hindi ko responsibilidad lahat na i-shoulder every month sa lahat ng ilang taon na maliit lang naman. Nagkaroon lang siguro sa Saudi more than 3 years. Magpo 4 years ako na nagbibigay ako sa nanay ko. Hindi man kalakihan, pero napakalaki para sa akin kaysa sa binibigay ng ate ko. Wala eh. Nung sa Hong Kong ako, nagbibigay din ako. Shoulder ko rin naman. Kasi pag nasa abroad ako at ako nagtatrabaho, ako lahat ang nagbibigay. Hindi siya nagbibigay. Except na lang pag sinasabi ko. Napipilitan pa. Totoo lang. Ganon siguro yung prinsipyo niya. Pinaaral kita. Ikaw naman ang mag-obliga. Sa hirap ng dinanas ko, sabi niya. Hindi niya sinabi, pero sabi niya, sa isip niya siguro. Alam niyo po, kahit nasa Hong Kong yung ate ko at andito ako, tumutulong din ako sa mama ko. Nagtatrabaho ako sa mall, kahit konti yung nabibigay ko, at least nakakatulong sa kanila, nadagdagan. Maraming nakakakilala sa kanya kung anong nangyari kay mama. Kaya, yung mga taong nakakakilala sa akin na puro chismis lang ang alam, congratulations. Puro discrimination lang ang alam. Ngayon itanong ko sa inyo, ganun ba ka-perpekto ang buhay niyo? Wala ba kayong ginawa? Magaling ba talaga kayo? Wala ba kayong ginawa nang tulad ng mga kalukuhan ko? Kaya may naririnig ako. May naririnig mo ba ang chismis? Ganun. Kaya minsan yung chismis, yung mga ganitong mga kaugalian, sila pa yung nakakatapos. Kaysa yung nakikita mong ikaw yung tinitignan, chinichismis, ngunit yung buhay nila hindi naman masyadong marangya. Ganon din naman ang buhay. Utang doon. Chismis dito. Maganda ba yun? Diba? Pagtatawanan mo ang isang tao, ngayon happy ka. Happy kayo. Dahil pinagtatawanan nyo ang isang tao. Na-remember ko sa kapatid ko, si Ate Ivy, sabi niya, kahit 1 kilong bigas, hindi kita bibigyan pag nag-asawa ka. Diba? Kaya nga, minsan, nakakain natin kung ano ang sinasabi na galing sa bunganga.
it's because mapanghusga at feeling perpekto ang buhay na meron kayo. Ganun eh. Alam nyo, ang ayaw ko sa lahat yung pinagchichismisan ako. Pero face the consequence. Ika nga, ginawa mo, you should face the consequence. Pero ang isang meron ako na ugali at firm, sa akin lang naman yan. At totoo yun. Tingnan nyo. Na-remember ko yung sabi ng isang pamangkin ko, homewrecker. Ngayon, di ba? Tumatahimik ako. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na ganon. Andyan yung galit natin. Ako, possible na ganon ang mangyayari sa akin. Pero dapat alamin natin kung saan yung ating kinatatayuan. Kasi pag hindi naman talaga sa'yo, huwag mong kunin. Magpasalamat ka dahil kinilala ka na ganon. Andyan na ganon. May sarili tayong prinsipyo pagdating sa mga ganon. Ngunit siguro umiiba ang ugali natin. It's because our experience from our family. Iba yung pakikitungo. At iba yung nakikita. At iba yung pinapakita. Kaya nga ako'y nagtataka noon. Hindi pala noon. Nung nangyari na pala ng ganito sa akin, na gano'n na nangyari sa Manila, sa amin. Umuwi kami dito na gano'n lang yung pera. Hindi mo nakausap yung tatay mo. Hindi mo nakuha yung rights bilang isang pamilyang ganito. Kaya ako'y nagtataka na okay lang na magpakasal ang merong asawa. At ako'y nagtataka bakit nakakalusot ang mga ganon, especially sa PSA, sa simbahan. Ano ba ang dapat pwedeng gawin sa mga ganon? Ngayon binigyan ng bagong batas na ganon. Ang pagkakaunawa ko sa bagong batas ay still mali pa rin. Binigyan nyo ng way na gawin ang mali din naman.
Binigyan nyo ng karapatan na tumapang ang mga taong ganun. Remember what I said here in my Facebook or my YouTube. Kalimutan ko bigla. Nakalimutan ko talaga. Kaya nga, hindi, ako ay nagtataka, bakit some other who work in the government, they are allowed to marry another woman. But before, in our government law, andun. Ngayon, meron akong narinig na naman sa balita sa YouTube. Hindi ko sinasaktan ang asawa ko. Hindi ko nasasaktan yung mga anak ko. How come po? That's big mistake. Huwag niyo pong sabihin na hindi niyo nasaktan ang asawa. That impossible po. Kasi yun yung pinaka main reason na pinag-aawayan pa lang. Now, paano niyo ma-explain na walang nangyayaring physical, walang nangyayaring emotional or mental? Pwede niyo po bang paki-explain regarding sa mga ganon? Ngayon, yung batas na ginawa nyo, nabilong po ba siya doon? Nasusolve ba ng batas na yan na maghiwalay sa binigay nyong o binuo nyong problema na meron dyan sa pamilyang yan? Anong meron dyan? Natatapos na ba agad? Natatapos ba agad pag na-divorce ang isang pamilyang yan? At mabigyan ng sustento na 200 per head. Ang ginawa niyo parang ano lang eh, parang trabaho na per head na magtrabaho ka tapos biglang meron kang tawag niyan result, tapos yun yung ano mo, trophy mo, may 200 ka. That's for you. Tumatak din sa isip ko, according to the attorney sa TikTok, just only a paper. The marriage, just only a paper. Then why the government of the Philippines allowed to marry the woman and the man, and the paper, it's important for that relationship. Na-remember ko din naman sa isang artista nagpakasal, umiyak, happy together, pagkatapos mga ilang weeks na wala na.
Hindi ko alam kung sino yun. Or ilang araw na. Kumain ka lang tapos niluwal mo. Kasi na-digest na. Or nilabas lang sa baba. Kasi na-digest na. Parang ninanamnam lang kung ano ang sarap ng pagkain. Pagkatapos nun, done. Parang nilabas mo na, it's a kind of shit. Done. Alam niyo po, agree po ako sa divorce. Pero, ibigay ang dapat sa pamilyang yan. Kasi hindi naman nila kasalanan yun eh. Especially yung mga anak na yan. Hindi nila kasalanan na ganun ang ginawa bilang isang ama at bilang isang ina. Ano ang kasalanan ng mga anak yan? Sila ang nasasaktan. Sila ang kinukutya. Sila ang nangangarap na magkaroon ng ganong pamilya. Yung iniwan nyo. Ngunit yung sinamahan nyo, sila yung parang bountiful na pagmamahal binigay nyo doon. Paano po yung iniwan nyo? Ano po ang buhay na meron sila? Ano po ang future na meron sila na binigay ninyo? Ano po ang purpose nyo? Bakit nagpakasal kayo sa unang asawa ninyo? Yeah, joke lang po. Bye-bye po. May pupuntan pa ako yung nag-ano na naman ako. Naiinis ako sa bunga. Bye-bye! Please, sa susunod na lang po, may mga sentimento po tayo, may mga questions po tayo. Hindi naman po ako perfect na isang tulad kong babae. Nagkakaroon din po ako ng kasalanan, pero alam ko kung saan po ako tatayo. Ngunit, kung mahal mo talaga ang isang tao, abay, alam mo kung anong consequence na gagawin mo at action na gagawin mo. Yun lamang po at maraming salamat po. And please follow and subscribe po sa YouTube channel ko, Russell Padamadayag. Please naman, please, wag mong kalimutan ang YouTube channel ko. Ayan, diba? Alam niyo naman, yan po yung epekto ng kamatis na ulam ng mama ko. Magagalit naman si mama. Ay, ang kuya ko. Tignan nyo. Tignan nyo. Para aalis ako ng ano. Jacket ako. Mag-ano. Pasensya ha. Medyo scattered siya kasi marami akong pera. Sinong gustong humingi? Ay, baliktad na naman. Laging baliktad yung damit ko. Kasi si kuya dapat mabilhan ko ng sigarilyo. Nagkukutang ako ng sigarilyo. Kumang papa ko. Kasi naglinis. Kasi yung dito. Ini-stylean ko si kuya. Kasi pinapagalitan ako ni mama. Lumayas ka dito! Hindi ka nakikinabangan. Puro problema. Pagagalitan niya naman ako. Ano naman pinagsasabi mo dyan? Hi, Mago! Kiss mo, Gobi! Kiss mo, Gobi! Mama! Tignan niyo po. Etong Mago. Tignan niyo po, oh. Ito po, luha niya talaga, oh. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Yan. Mama, tanaw ko na yung maha. Kung anong mayo, ma.
amo ko na po. Kaya niya na. Tignan niya. Oh! Ano daw? Ano sabi niya? Oh, sigarilyo! Yes! See? Nauutusan ko si Kuya na asa pa di Kuya ha? Dari na lakat ko anay. Kasi siya yung galaw niya kontian lang, yung parang slowly yung parang ano yan, dahan-dahan na kinakausap para umagri. Pero si ma'am gaganon siya. Dito ako sa labas. Pinya. Dito ako sa labas. Alam kung gagawin ko. Nahihiya ako pero wala eh. Kung pwede mahingi. Ano tawag? Ewan ko. Ano to, maganda to siya. Kaso nga, meron kayong area talaga kasi ano yan eh, mataas yung niya, tubo niya. Yan, mga saging. Yun yung kasagingan namin na na dito. Yan, kasagingan namin yan dito. Pero yung land title hindi nakapangalan sa amin. Meron talagang may nagmamay-ari yan. Diba? Sige na, bye-bye na. Thank you. And huwag niyo naman kalimutan na mag-subscribe naman po. Please click the button and like po Russell Padamadayag sa YouTube channel ko nito. Tingnan niyo po yung dyan, yung sa baba. Salamat po sa lahat-lahat. Thank you. I hope na huwag po kayong magalit sa akin. Yan lang naman po yung thought ko na sharing is loving na experience na galing sa pamilyang ito. Okay. Kaya, alam po na ito gusto ko po. Yan. Kaso namatay siya. Ayun naman. And I hope na meron pala ako sharing is loving lang naman. Ito po, lot for sale. Tutulungan ko lang po. Ito po. Yan. Lot for sale, 330 square meter. Clean title, contact number 0910-691-2787. Purok Maligaya, Barangay Magsaysay, Coronadal City. Yan po yun. Yan. Pero, kayo na po bahala mag-usap nun. Tsaka, pag nabili naman po, pa-Gcash naman po. Kahit konti lang. Huwag niyo po kalimutan. Salamat po sa lahat-lahat. Bye-bye po.